Subscribe now. Yan. Uy, may bagong pangalan si Yun, no? Mark. Ayun. Bakit Yan pa may ang buntot? mahiwagang sticker namin. May Pakita mo nga, sticker na Mark. kami yan, ha? Oo, parang may buntot, Mark. Saan? Tignan mo. Hindi, may sulat kasi yun, Mark. Sa likod. Saan pwede idikit yan? Pangkotse, di ba? Oo, pwede sa kotse, pwede sa noo kung gusto Yun. Sa kotse, sa noo, kung gusto mo. Okay. For those who want to buy that sticker, pwede kayo umorder sa Facebook page. Ng Yeah. Spotpage. Mm. Ayan. Ay, makisabay na kayo ng t-shirt to. Oo nga, Andre, Pwede oh. para isa na lang, Napakahusay, oh. para isa na lang ang shipping fee ninyo. Okay, welcome po to Spot Pinoy. We are now in episode 15. O, di ba? Ganun-ganun lang. Grabe, 15 na? Tayo. Diba? Yes, Ang dami na. interesting guest or yung storya ng ating guest. From being an international student, naging teacher. Pero naku, ngayon lang naman nalaman, no, 'di ba, sa pagiging instructor rather sa isang college, naging managing director na siya agad nung Wow. pinagtrabahuan niyang college. Grabe, big time. Grabe, ano? di ba? Parang ang bilis ng mga Iinan to. pangyayari. Managing Okay, pasok director. na po natin siya. Si Eero Garcia. Hi, Eero. Hello Nakamute po. yan. Yes, Yun. magandang Hello. araw, gabi, Yeah. umaga. Sa bawat. Welcome. Ayan. Sayang naka-t-shirt din dapat ako, kaya lang nagtanong pala kay Sir Mark kung magkano, kaya late siya nag-reply eh. Makasir naman Like, kung may naman Mark, naman. pinaparinggan ka nito. Late ka daw mag-reply, ah. Nakatulog ako, tingnan nyo ako. Yung mata ko. Kagigising Kailangan ko namin lang. nakalimutan mo, eh. Kagigising ko lang. Okay. Congratulations pala, Eero. Ay. O, parang bagong promote ka dun na bilang managing director. Yes, opo. Nag-start po ako ng March 18. Galing, di ba? Yun. Hindi ko sana sasabihin kay Kuya Mark kasi bala ko sana i-meet siya in person pagpunta niya dito sa Vancouver. Tapos hilahin ko siya dito. Kaya lang, bigla niya akong sabi niya, interview ka namin. Sige. Hindi naman ako makapag-say no kay Kuya Mark talaga, promise. Ayan. Okay. Si Eero ay nasa Vancouver. Okay. Yes. So, sige nga, when did you graduate from being an international student, and then how did you end up dito sa job mo ngayon? Yan, okay. Sure. Opo. So, I started my journey as an international student way back April 2022. So that was 2 years ago. Yan. Okay. So I entered here as MBA student. So, yun po yung pinaka-pathway ko. I studied masters. Tapos 2 years in the making, ups and downs. I graduated po last October, 2023. And then, sobrang hirap ng workforce ng labor market. So, apply lang ng apply. Yung boss ko po ngayon, he hired me as a business instructor. Basically, general business management lang yung ituturo ko. So, nandiyan yung accounting, marketing, microeconomics, kahit ako dunudugo yung ilong ko pag nag-explain sa mga estudyante. And then, kasi I have a background na rin po in terms of education and training. Sa Pilipinas, I worked in a IELTS training company for 5 years. Oh, okay. As a senior marketing and sales and marketing officer or manager. And then, pagdating ko po dito, last year naman po, ng April din, 2023, a private college naman po offered me a job of as assistant admission director. So, dun po talaga, parang, ayun na yung stepping stone ko. So, sabi ko, why not take advantage of the education industry na rin? Yun. So, nung nag-apply ako sa teacher, wala naman akong nasa thinking na magdi-director ako or whatsoever. Yeah. Basta ang gusto ko lang kumita ng pera. Oo nga naman. Oo. Ayun. Pero Yun. kwento mo yung yung unang trabaho mo dito pagdating mo dito sa Canada. Oh my God, kuya, baka maiyak tayo. Yeah, Charot. parang mayaman nila. Why? Kasi maalaala mo kaya.
Of course, ano tayo, yayakapin natin. We have to be adaptable, no? To be honest, I was really open to anything nung pagdating namin dito. Actually, 2 days pa lang pagkagaling namin ng Pilipinas, nasa hotel, may interview na ako and ang position na inaalok sa akin is sa Home Depot. Yon, Home Depot Mhm. are ano ko, retail associates, yung mga magdadala ng mga paleta, ganyan. So, kaya lang sabi ko, hindi pa ako pwedeng mag-work kasi may certain date kami pwedeng mag-start ng work. Mm. So, dinecline ko siya and then nag-start ako yung pinaka-legit naman as a retail associate sa isang optical clinic dito rin po sa Vancouver. Oh, okay. Nakatayo, as in nakatayo ka, iintayin mo yung mga customers na papasok, magpapagawa ng salamin, ganyan. Mhm. And then, syempre chichikahin mo sila. Um, I mean, sa akin, ang ginawa ko siya as advantage kasi ako yung more on, gusto ko maintindihan yung market eh, ano Mm. market perspective. Observation sa akin yun. So, what I did on that experience is that I stayed there for 3 months. Inintindi ko lang yung market ng uh, how does the Vancouverites think, paano sila mag-isip, paano sila gumawa ng decision. And then at the same time, kapag may mga Pilipino, syempre, yun ang toka ko, yun ang forte. Mm. Oo. Chikahin ko siya, yon. Hanggang sa maka-sell up na ako, ano mo yun, ma'am, lagyan natin ng ganito, para hindi ka masilaw sa araw, mga ganyan. Yeah. So, mga upselling, ganon. So, yun. And then, they become also my network. Like, I don't know if you're familiar, yung isang pinakasikat na donut here sa Vancouver, Filipino ang may-ari. Yun. Oh, So, yes, Talaga? oo. Kontakin natin yun. Nakachika ko talaga siya. Oo. Nakachika ko sila. Then, yun, natuwa naman ako doon. So, yun yung start point ko. And then, after po nun, nag-work ako din as a team leader sa isang parang mga oils, parang ganon. Dito rin po sa Vancouver. Team leader ako din until winter of 2022. Nung time na yon, pinasok po ako ng kakilala, which is an alumni na rin po namin, as inside sales representative sa isang meat production. So, mhm. yun naman, tinake advantage ko naman dun yung discount ng mga steak. Kasi syempre, alam nyo na, papasok ko, pamasko na, then pa New Year. So, tinake advantage ko din naman po yun na may mga discounts. And then, at the same time, pinupuno ko talaga. Kasi yun talaga yung dream ko, yung refrigerator. Mapuno ko siya as Mm. possible. Wala nang ilalagay. Ang ganda naman ng dream mo. Simple lang po eh, yun. So, napuno ko naman siya, umaabot na siya ng 3 buwan dun sa freezer. Yun. And then, yun nga po, biglang may pumasok na opportunity in one of the private college here in Canada. It's actually in Mhm. Canada, not just in Vancouver, in Canada. And then they offered me as an assistant admission director. I'm handling ng po noon is more on mga Mhm. domestic, ER, yung mga gano'n naman, immigrants. So, yun naman po yung inaasikaso sila. Ini-interview ko sila, ina-identify ko kung anong mga, yung mga ways nila. Eto lang po yung mga legit ko. Oh, what do you mean Mga by le legit? Parang Dami kang racket? ah, Daming racket, kilala ah. sa school po kasi 'pag sinabi mong, si Aero maraming network 'yan." Kasi ako yung babae walang pahiga, yun ang tinatawag nila sa akin. Kasi kung hindi ako busy sa pagne-network, meron akong, kumakayod ako on the other side. So, nandiyan Mhm. nagbebenta ako ng siomai, kukuha ako sa mga makakita ako dito bebenta ako ng siomai or sometimes kukuha ako ng, yung mga yung usual na international student Mhm. na kailangan pang tuition fee, 'yun. Ginawa ko din po 'yun as in Mhm. may mga 2 building at isang mansion kaming nililinisan, Mm. gano'n. So, ano po talaga ako for myself, I don't look it as,
"Ano ba 'yan, ang hirap. Eh, hindi Mm. Mhm. ko naman trabaho 'yan sa Pilipinas. May yaya ako, may katulong ako." No, hindi ko po siya tiningnan as gano'n kasi, ano, parang ang rich mo naman, 'di ba? Oo. Pero pero on my end sabi ko kasi ano, plinano mong pumunta ng Canada. Whatever Canada offers you, grab mo lang, take Yeah. advantage of it. Yes, hanggang sa ayun na pati si Sir Mark, si Kuya Mark, naging kliyente ko po 'yan, 'yan. Totoo? Saan? Saan? Ay opo, ay sorry hindi ko dapat sabihin. Hindi. 'Yun, Si Ero yung kinukuha ko pagka may kinakausap. Kunyari may makikipag-usap sa'kin na yung magpapa-promote, Sponsor. oo, Oo. sponsor, kaming dalawa ni Ero nakikipag-usap. Kasi Oh, I see. pag English na yung usapan, siyempre Ero, kaya mo na yan. Kaloka. Ikaw na diyan. How did Aero get that job from you, Mark? Nag-volunteer ka, Aero, tapos paano? Hindi, ang subscriber si Ero eh. Tapos Oh. opo, yun, subscriber message. ever since ano po 2020 subscriber na po ako ni Kuya Mark. Tagal Pangarap na. ko lang pangarap ko lang po siya makita, mahawakan, kinikilig na po ako kapag china-chat niya po ako. Sana magkaroon ako ng t-shirt 'no. Pero eh, pero nung ano po, nung parang, there was one time na nakita ko si Kuya Mark. I think Kuya Mark paalis ka nun na papuntang Pilipinas? Padating na. Doon ko Padating, nakita yun. ko. Yung paalis siya sabi ko sayang sana na-meet ko si Kuya Mark. And then nung sabi ko hindi ko papalagpasin 'to pagbalik niya. As in inabangan Oo. ko talaga siya kung kailan siya babalik. Tapos kahit umuulan nun, hila-hila ko yung anak ko just to meet him. Kasi me, my husband, and my daughter, gustong-gusto yung family talaga nila. Yung mga dinosaurs, ganyan. So yung oo, tuwang-tuwa kami na really inspiring yung kasi family, 'di ba? So, I'm really inspired din po na gusto ko gano'n din yung ma-experience ng dalaga ko, same with Lian, ganyan. So, yung mga gano'n, na-inspire lang po talaga ako. So, Yeah. fan talaga ako ni Kuya Mark. Iba talaga tong Mark Carino na to eh. Ang lakas ng Bago charisma, naman. no? I see. Hindi, Pero alam mo, sige, go ahead. Ikaw muna. Kasi ako muna, Ero. Kasi kumbaga kanina pa ako curious kung anong klaseng buhay meron kayo sa Pilipinas, tsaka Yeah. kung bakit kayo nag-decide na pumunta sa Canada. Hulaan mo muna Kuya Rice kasi alam mo ba, eto sasabihin ko sa'yo Kuya Rice, Diyos ko, Oo. kinikilig ako every time pumupunta ka ng SM Pala-Pala. Talaga? Yes. Oo, kasi, I think we have the same environment, you, Kuya Mark, and I. Laking Cavite din po ako. Oo, saan sa Cavite? Yes, sa GMA. I see. Okay. Yes, oo. Kaya sobrang kinikilig ako. Ang daming nagre-reminisce pag pumupunta ka ng SM Dasma. As in, oh my God, diyan ko brinake yung boyfriend ko noon ng college. Diyan ko mini-meet up yung mga friendships ko. Ay, totoo. So, yun. So, going back to your question, Kuya Rice, no? Ano ba yung buhay namin nun? Yeah. Simpleng mamamayan din lang po ako, na may mga pangarap sa buhay. Pero yun nga po, may bahay din kami, may kotse kami, napapag-aral naman po namin yung anak ko sa private school. Mhm. And going back to those years, actually ang plan ko going to Canada is 2013 pa. So, Matagal 2013 na. pa. Ayaw lang ng asawa ko. Saka ko lang siya napilit nung nag-COVID. Nakita niya, as in namulat yung mata niya about the scenario, everything that nakikita niya sa TV, yun. So parang sabi niya, I think we're wasting our time here kasi tignan mo, ang daming mga namamatay na lang. Wala man lang tulog, ganyan. So parang sabi ko, Diyos ko Lord, ibigay mo na yung sign, ganon. So yun, okay naman, naging maayos yung ano namin, yung request namin kay God na mabigyan kami ng tamang pathway papunta rito. Kasi before, ang tinatry po talaga namin is Atlantic pathway. As in, kahit customer service representative, kakagating ko yun. Mhm. Basta maging okay lang makarating kami dito. Work-wise po, no, I was working in a reputable company in the Philippines.
Um, happy na po ako doon kasi may mina-manage na rin po ako ng mga team na napapalago ko sila. And then yun, binitawan ko talaga because I want to grab this opportunity. Yun. Mhm. Yun, may yung family ko naman po, may sarili-sarili na ring buhay. Yun lang po nang hindi namin maiwan kasi nag-iisang anak yung ano po, yung asawa ko. Oh, So, medyo kaya dun po Hmm. yung hesitation niya. I see. Pero why did you way back 2013 pa, bakit mo na iniisip na, gusto ko na mag-Canada, ayoko na sa Pilipinas, bakit? If you were, Kasi 'di po, ba, doing well with your job and you have yeah, everything you need naman. siguro I think the same reason tayo, Miss Ina, as a mom. I'm actually looking after my daughter's welfare. Oo. Again, nung time na yon, she was still 3 years old. Good future. I think ganun din kay Kuya Mark. Good future para sa mga bata. Yun lang yung pinaka-dream ko. I don't want her to experience all the things that I have experienced before na pag nakikita ka ng mga classmate mo nagko-commute, binubuli ka habang tumatawid ka sa pedestrian. Yun. Mm. And then, siguro isa din yung parang na-challenge din po ako na kukuha na nga lang ako ng gantong degree. Bakit hindi ko pwedeng ibigay din sa anak ko? So, yun yung parang on my end, put it in a positive way na Yeah. kaya ko din, I want to inspire my child na if mama can do this, you can do this as well. May Yeah. anak, di ba? Yun. So, Oh, ganun din po siya. I see. And sorry guys, FYI, ang kinuha niyang course dito, master's program na Master. yun. Hindi po Antigin na yun. lahat ay qualified sa isang master's program. Iba Oo. po ang requirements for it, 'di ba, Iro? Like, una sa lahat, kailangan may graduate ka na ng isang specific na course and you have to get certain recommendations, right? From, hindi ko alam kung from your professors ba, pati sa mga employers mo, I don't know, something like that. Yes, To, correct po, Miss Ina. oo, Yes. ire-recommend ka nila. At Actually, mas Miss mahal Ina, ang no? tuition fee dyan, isipin mo. Like, Actually, by, Miss Ina, no? oh, To cut you po, no? Yung sinabi niyong kailangan ng mga references from oh, professors. Prior po coming here, I'm already doing my master's in the Philippines. oh, I wow, have galing mo. completed my first year. Kasi tinake advantage ko din po yung pandemic. Sabi ko, pandemic, lahat online. Pwede akong mag-aral online. So, tinake advantage ko din po siya. Wala pa po ako nun, ma'am, wala pa ako sa hinutya nun na magkakaroon ako ng MBA dito. Mhm. Wala. Sabi ko lang, gusto ko lang magka-MBA. Yun. So, nung time na yun, I think, nung tinanggap ako, sabi ko, kailangan ko ng reference. So, Yeah. tama po yung sinabi niyo, ma'am, no? Kailangan ng references. I message my professor. Mga professor ko naman, hindi naman sila nagdalawang sabi, nagbigay agad sila ng references, ng recommendation sa akin. And even may previous boss, kahit ibang lahi, nagbibigay po sila. So, yun Yan. po Ay, yung yun. kagandahan. Now, naintindihan ko na kung bakit director yung offer sa kanya palagi. Correct. Kasi nga, the MBA alone is enough na parang ano, di ba? Yung title para sabi, MBA to, di ba? Ibig sabihin Yeah, ibang yeah, level 'yon. ibang level na. Oo. Pandiinan. Pandiinan. Oo, Actually, pambiya. you can demand a higher salary sometimes. 'Di ba? With an MBA, may ganung factor 'yan eh. Wait, naku, nagka-choppy yata si Iro. Iro? Are you there? Andiyan ka pa. Naghang. Hello? Hanggang sa, Yes, yun. I think nawawala po ako. Ako yata yung Ulit, nawala. Yan, okay na. Naririnig ka na ulit? Okay. Narinig mo na ulit kami. Ano? Yan na naman Yes. siya. Okay, okay. Tama ba ako? With your MBA, you can sort of demand a higher pay, no? Pwede ba yun? Or parang alam ng employer that, this person Magkano? deserves a higher salary. May ganong factor, di ba? One po is, yes, you can actually negotiate. Yun yung tamang term. Negotiate. We can negotiate the price or the rate. So let's say ang in-offer sa'yo is ganito lang. Magkano? If you have that, Tinatanong niya kayo magkano daw. hindi. Magkano? Sabihin mo natin, example lang. Sige, example. Yung medyo malapit Malapit sa katotohanan.
So example po no, student ka pa lang ng MBA. So let's say you are doing a part-time job. Tas bibigay nila is around 40 for annual. We're talking about annual. Okay. Aha, So kala ko per Maganda hour, yan. $40. yun, if we're talking about 40K, so that's a part-time. And then Mhm. kinuha ka nila, inabsorb ka po nila. Then you could already negotiate there na, wait, meron na akong ganitong certifications, Yeah. and may MBA na ako. Hindi mo lang ako pwedeng ilagay as representative. Pwede mo na ako itaas. Pwede mo na rin ako i-front. Pwede mo akong pakausap sa mga kliyente mo kasi kaya ko din gawin kung anong ginagawa nila. So, yun. So, pwede mong ihagil yun. And with Times the 3. price range, hindi naman times 3. Huwag naman tayo maghangad ng ganun kasi malaki yung tax nun. Times So, 1.5. So, halimbawa, pag gano'n, pwede ka na nun humingi ng, siguro pwede ka humingi ng, kung 40, pwede ka magpadagdag ng 20 or 30 or 40. Aha. Depende pa rin sa negotiation and sa scope ng work mo. Kasi syempre kung MBA ka na, alam mo na rin kung paano makipaghagil and you know Oo. already how the business Yeah. goes. Yes. So, kaya kailangan, syempre papatalo ka ba man, 'di ba? Yung masasayang yung ganda mo, tapos magpapagod ka, 'di ba? Oo, di So, ba? yun. Ay, nako. Gusto mo ano? This episode will be useful sa mga mag-enroll pa lang sa international Oo. student. Oo, kasi Kasi di mga ba, MBA sila, mga oo, MBA. ngayon po ang pinapayagan na lang na merong Kasamang spouse na pamilya. bibigyan ng work Oo. permit ay ang mga masters. Puro mga pandiinan yung Oo, kailangan. bigatin na ngayon kaya mahirap na, no? Correct. Alam mo yung maganda kay Aero? Oo. Yung kinuwento niya yung yung job, naging mga trabaho niya, Aha. ang bilis niyang nakakuha ng one work from the next, 'di ba? And yet, gumawa pa siya ng mga May mga racket-racket racket pa, no? na talagang some will, think na hindi ko na kailangan magbenta ng siomai kasi meron na akong trabaho sa ganito, ganito, ganyan. Pero hindi. Matindi lang po yung pangangailangan ko. May mga Parang kalabaw hindi. po ako. Parang Ay, gusto ko nga sabihin parang hindi halata sa'yo na parang mahirap yung pinagdaanan mo sa buhay Canada sa pagsisimula sa Canada. Ay, hindi. Pero Pag nagkukwento yan, halos umiyak yan. Pag nag-uusap Oo. kami dalawa, ibig sabihin, Oo. okay. Talagang matindi pinagdaanan niya. She's just yes. trying to hide, no? Share ko lang din po, no? Total na-mention na ni Kuya. Oo. Supposedly, pupunta na dapat kami sa Regina sa kanila. Siya nga po yung hunter namin, house hunter. Naikot na niya yung bahay na dapat i-rent namin. Kaya lang something happened along the way. Yun po, isa po yun is na-test lang talaga yung relationship din namin ng asawa ko because nagkaroon siya ng mini stroke just last year. Oh no. Yes. Nandiyan na kayo. Oo. Apo. So, hindi po kami pinayagan ng doctor na to travel. So, wala kaming clearance at all. So, we don't have any choice but to stay here. So, kaya yun din po yung siguro I look at on a positive na sabi ko parang maybe ayaw lang talaga ni God Fine. kami umalis. Yeah, And then yeah. also, may better plan si God here. Which, ito, something, a blessing Yeah. that I can call. No? So, yun, another thing yung masasabi ko na, if God close the door, a window will be open. So, yun yung time namin na, actually, nung time na yun, I was really kind of depressed nung time na yun kasi wala akong trabaho, wala akong, hindi ko alam kung ano mangyayari sa asawa ko, sa anak ko. And then, syempre, I'm also thinking about sa Pilipinas. Dalawa yung tumatakbo sa isip ko nun. Paano ko sasabihin sa pamilya niya? Kasi hindi kami open kasi puro matatanda yung sa side niya eh. So, baka mamaya, something happened din sa side nila. 'Di ba? And nung time na yun, may pinagdadaanan din yung family niya. Like ilan yung may sakit. And then sa family ko din naman po, financially may pinagdadaanan din kami. So parang I keep asking God, God, ano ba? Meron ba kayong sign? Bigay niyo naman. So I always, siguro ano lang, faith lang talaga. Yon, sobrang faith.
And then, nung na-hire ako nung December, sabi ko, ay salamat. Meron na akong pang-contribution naman sa pambayad ng bahay. Mhm. Pero nung after graduation, kasi pending talaga wala akong trabaho, nagpa-part-time ako as directional host. Yung pag may event, pag may mga laro ng hockey, or may mga, ang tawag nito, yung laro ng mga, tawag nito, football, Na-applyan mo yung talaga nagche-check, lahat, opo, nagche-check ng Malupit bag. din. Oo. Oo. Nakatayo ka lang doon hanggang matapos yung event. Yun, tapos iaabot mo yung mga bag nila. Yun, tapos o kaya yung this way maggagawa ka. Yun, tapos magki-clean ka din doon. Okay, Yun. directional. Ikaw yung taga-dumpo doon. Yes, opo. Yun, Yung doon po kayo. nagki-cleaning pa, di ba? Pero Nagki-cleaning. tanong, bakit naisipan mong pumunta, lilipat dapat sa kila Sa Mark? Regina. Oo. There was an offer na rin kasi po 2022, no. Mhm. May offer na po noon kay hubby na isang hotel for receptionist position. And chine-check din naman po namin yung mga pathways. And Regina, Saskatchewan that time, hindi pa close yung hard to find skills. So isa po siya doon. Inaaral ko po siya talaga. Tapos, yun. So, inano ko po siya, sabi ko, ay, good opportunity yun pwede yun. So, titake namin sana, kaya lang maghihiwalay kami ng asawa ko. Pupunta po Mhm. siya sa Saskatoon, ako iwan dito to finish my school. And then also yung job ko. So sabi ko parang dalawa yung magiging gastos natin. Sabi ko siguro hindi pa talaga perfect time, sabi ko. Iyaan mo na kuya, bibili din kami ng bahay diyan and I'm claiming it. So yun lagi ko sinasabi kay kuya, iyaan mo kuya, bibili din kami ng bahay diyan. Baka kapitbahay niyo pa kami. So yun yung lagi ko ding pinag-pray. Oh Akala ko my. dahil sa taas ng ng cost of living sa 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 BC kaya nilipat ka na sa Regina. I'll be honest, Kuya Rice, no, hindi ka talaga legit with the price right now, hindi ka makakabili ng bahay dito. Mhm. Yes, kahit hindi pa nga kami nakakaalis dun sa unang-una naming pinag-stayan ng rent eh. I mean, pagkadating namin here, nandun pa rin kami. And Okay. buti na lang, pasalamat din kami. Mabait yung aming mga landlord at landlady. Hindi nag-increase or whatsoever. Naintindihan kami, lalo sa pinagdaanan namin. At hindi namin siya maiwan kasi for us, para lang we try to look at it na baka swerte tong place natin. Aha. Yun na lang yung lagi ko sinasabi. And then, yun, sabi ko siguro yung next na lilipatan, bahay na natin. Yan. Pwedeng Oo. malaman kung magkano yung renta mo tsaka yung saan ka nga sa BC? Sa ano po, East Vancouver po. East Vancouver. Tapos pwedeng maano yung renta mo? Okay, no problem po. Ang rent po namin, 1 bedroom lang po kami. Aha. 1,500. Basement po kami. Yes. Basement pa. But yes, pero kapag halimbawa siguro, let's say, maghanap na ako ng lilipatan po namin, ang price range na po niya is mababa na po is 2,000. Pero ang pinakamaganda na po niya ay nasa 3,500. 3,500, ano lang yun, apartment lang yun, Ero. One bedroom. One bed. Hindi. Yun na yun. 1 to 2 bedrooms na yun. Yun, Pero the more closer you are sa downtown, aabot na siya ng 4,000. Grabe. Sino makakaupa ron? Kung Kundi mga director lang sa school. Oo, malamang. Hindi po ako, naglalakad po ako papuntang tren. Ay, teka muna, Iro. How's your husband now? Okay na siya? Actually, good news naman po, no? Actually, tinawagan ko agad si Kuya Mark. Sabi ko, Kuya Mark, salamat sa dasal. Kasi, ano po, hindi na po siya kailangan operahan. Oh, okay. He just needs to have maintenance na lang po. Kasi pati sa cholesterol. Though, sumasakit pa din po yung sa may dito po niya. Good thing naman po, wala naman. Ayan. Yun? Yun. Good thing naman po, wala naman pong nangyari pang ibang masama sa kanya. I see. Parang may kawig yung asawa niyang singer. Sino? Si Leo? Hindi. O baka malayo lang. Yung nagigitara?
Ay, Yung kaano ayun, ni Nina, hindi ba yung yun? vlog po ba? Ay, Si Hindi, Nyoy? hindi. Si Nyoy? si Oo, parang Paolo? si Joy. Oo, dahil malayo lang. Malayo lang yata. Hindi ko Ah, Pogi lang Hindi maliit, ko yun. daw maliit lang. nakita. Hindi, mas gwapo kay Joy, mga ano. Mga ano, mga Pero 10 palito. is 10 it okay, times. Iro? Since na-share mo yung experience ng husband mo, how was your experience sa nung nagka-mini stroke yung asawa mo? Siyempre, Yung, ano ko, parang kaka-graduate mo lang, parang ganun, ano, sabi mo. So, how was it? Opo. Did you have problems getting medical attention? Dahil mini stroke din yun eh. Ano bang nangyari sa kanya? Actually, pasalamat ko na lang po nandito na kami sa Canada, madam. Kasi, Oh, Diyos ko, kung nasa Ina Pilipinas lang, kami, kainis to. ay, Talaga, sorry po. ako nga, nakaloka. parang naging millionaire, Madam Oo, Ina. Sabi mo, oo, Madam nakaloka, Ina. nakaloka. All Go, the go, go. Oo. Yun ang Ayun, itatawag ko so, sa'yo, Ina. Yun Yun ang ay, Madam. kantanan nyo. Oh, go, go, go. ayun. Ano, kung nasa Pilipinas po kami, baka naibenta rin po namin yung mga naipundar po namin. Kasi ilang beses po siya na CT scan. I mean, sa isang linggo, ilang beses CT scan, MRI, CBC. Tapos, nato lang, nung, tawag nito, February, angiogram. Yun, Oo. wala kaming nilabas ni piso. Yun, Oh. wala po kaming nilabas ni piso. Siguro, masasabi ko lang yung nilabas ko is yung pamasahe lang namin mag-ina. Mhm. Pero, from the So, time na pinasok namin siya, gamot, wala kaming nilabas. Sa gamot po niya, yung maintenance po niya, kasi meron po siyang insurance sa work. Okay. So, meron po siya dong parang 20% lang po ang sinishell out niya. Oo, that's good. That's Yeah. good. Mabilis naman. Kasi I guess it was an emergency. Ano bang naging sintomas niya? Hindi ba siya makahinga? Ano Parang hindi mabilis ah. Ano nangyari? Ano po, nung time kasi po na nagkaroon siya ng seizure. Seizure kasi ang tawag nila Naku here po. eh. Okay. Hindi namin kasi siya dinala. Kasi parang for us, ano lang, parang hindi lang siya makakilos, ganon. Mhm. Wala Ay, akong ano ba idea. yan? Okay. Ayoko po kasi talaga ng medical something kasi ayoko po ng mga ganyan. So, sabi ko, ano, hindi daw niya maigalaw yung dito. Tapos, hindi na rin niya maigalaw yung pagsasalita niya. As in, Oh pag my God. nagsasalita niya, ganun lang po. Nakakaloka ka. Mhm. Hindi mo siya Hindi mo na ano, nagagamot. hindi mo naisip na i-stroke. Oo. Actually, nung time na yon, syempre nanonood pa ako nung kay Katniel. Sabi ko yung face, di ba? Ikaw Di ba? talaga. Oo, nanonood pa ako nung time na yun ng Katniel. So parang sabi ko, sige, i-ano ko nga. Tsaka nung time na yun po is around 12 midnight na. Tulog na po yung anak namin. Tulog na rin siya kasi gumagawa na lang po ako ng final project ko. Mhm. Narinig ko, naulimigan ko lang po na nagaganon siya. So parang tinakbo ko. Tapos ako, Oh ano my nangyari? Sabi niya, hindi na siya makatayo. Kasi namimigas na siya. Tapos Okay. parang dahan-dahan ko po siyang iangat. Tapos inano ko lang, minasage ko Minusahan lang mo. yung gusto niya. Tapos pati yung mga kamay niya. First, sabi ko, dilat mo. Sabi ko, i-ano mo kung kaya mo. So, mga ganyan. So, sabi ko, ano, tatakbo na kita sa ospital. Sabi niya, hindi daw. Mga siguro, tumagal yun ng 5 minutes, 10 minutes, gano'n. So, ako naman, hindi naman ako nataranta, pero gusto ko, ano, dadalhin na kita o hindi. Yun. Ang takot niya po kasi back on his mind is, paano kami? Yun yung takot niya. So, sabi ko, sige, ganito, hindi kita dadalhin sa hospital, but you have to go to the ano dito, parang hospital or clinic, sabi Okay. ko. And time na yon, wala pa kaming family doctor kasi ang hirap maghanap ng family doctor. So, sabi niya, o sige, sabi niya, magpapatest ako. So, yung unang test niya, wala pa kaming family doctor. Nagkaroon ulit siya ng pangalawang seizure, pero saglit lang, mga around 3 minutes na. Alam ko na kung ano yun. So, parang, ano, takbo na kita o hindi. Ginanong ko na siya. Tapos sabi niya, hindi, nawala naman. Sabi ko, hindi. Sakto may tumawag na po sa akin. And then, sabi sa akin, sige, sabi niya, may doctor na kayo, may family doctor na kayo, sabi sa akin. So, ang ginawa ko is, tinawagan ko yung family doctor, siya ang inuna ko. Siya ang unang ni-register ko. So, after ko siya ma-register, yon lahat ng lab test kailangan meron ka.
Tapos saka na ako, sumunod na ako, tapos yung anak ko. Kasi kailangan siya ang pinaka-priority namin. Yeah. Pero yes, it's really, natakot din ako, So, pero he was sinabayan ko. confined for a long time? Na-confine ba siya or Ah, outpatient? yung I remember November 30, may part-time akong racket nung time na yun eh. Hindi na ako pumasok kasi papasok na siya, kausap niya yung family doctor stating about the results of the the lab test, no? And then he was talking to me and then he said, I have good and bad news. Sabi ko, bigay mo sa akin muna yung bad news. Sabi niya, kailangan kong tumakbo sa hospital ngayon. So sabi ko, oh bakit? Sabi niya, ganito, ganyan. Good news is ganito naman. So, nung pagkababa namin ng phone, tinawagan ko agad yung supervisor ko. Sabi niya, hindi po ako papasok. Tapos, I was already calling my sister kasi yung sister ko po is, ano siya, respiratory therapy. So, mas maalam po siya, no? Mas knowledgeable po siya in terms ng mga ganyang medical terms. I was asking her, ano to? Ang sabi kasi nun is parang, there's a smoke inside the brain. Yun yun. And I forgot the term, pinaka-term nung sakit niya, but may smoke dun sa brain niya. Oh. So I was like, ano yun? Sisip-sipin ba yung smoke? Mhm. Sabi ko, ano ba yung dahil sa kayo, Yossi? Sabi ko, tagal na niya nag-stop. Sabi ko, ano ba kailangan ang dami nata ko sa utak ko nung time na yun. And then he said na, hindi, basta magpa-check kayo. So, pagdating namin, tumakbo kami kagad. It was 9 a.m. Tumakbo kagad kami sa ER. It's Vancouver General Hospital. Parang PGH sa Pinas. Siguro na-assist naman po kami. And then, hilo kami sa gutom kasi hindi pa kami nagbe-breakfast and so, pati lunch. Natapos kami, na-confine kami mga 3 a.m. the 3 following day. a.m. Grabe. Tumakbo meaning hindi kayo tumawag ng ng ambulance? Hindi po. Kasi kaya naman po eh. I Okay. see, okay. Yeah. I see. Bayad yun. Ay, naku. Oo, may bayad pala yung ambulansya, no? Yeah. Yes. Ay, Kaya naman po namin. So, ang ginawa niya, drive niya yung kotse. Oh, Pinark nag-drive pa niya. siya. Opo, nag-drive pa siya. Tapos, pinark niya. Tapos, ER kami. Na-confine siya. Parang 1 week po siya doon hanggang sa birthday niya eh. 1 week siya doon. Ako naman, ang problema ko is, papasok yung anak ko the following day. So, 3 a.m. siya na-confine. Umidlip lang ako ng 1 hour. 5 a.m. takbo na agad ako papunta naman doon sa amin. Kasi magpe-prepare na ng baon, ng lunch. And may interview din po ako kinabukasan. So, yun. Ano talaga, nag-i-interview ako, laki na 5 bags ko, hindi pa ako natutulog. Hindi ko alam kung isasagot ko. So, yun. Whole week kami nun. Kailangan ng medical information about him. Like, ano yung allergies niya, kailan siya nag-allergies, kailan nagsimula yung allergies niya, ganito. Hindi ko alam. So, I have to call her mom, pasimple, and yung hindi makakahalata. Para, ano ko sasabihin na, kailan po siya nagkaroon ng allergy sa ganitong gamot? Yun. So, yun, tanong ako ng tanong. Nung sabi sa akin, bakit ka nagtatanong? Ba't ano ba nangyayari dyan? Hindi po, kailangan lang po namin sa medical history. Yun. Although mahaba yung ilong ko nung time na yun, sabi ko, oh my God, Lord, patawarin niyo po ako. Sabi ko, yun. But, sabi ko, it's a white line naman. So, sabi ko, Lord, ka na bahala. May purpose po kayo o may purpose to ginagawa. Yun. Pero eventually naman po, nasabi naman na namin, That's good. especially nung hindi na niya kailangan operahan. Kasi ang balak niya, if o-operahan siya, a day before the operation, that's the time na sasabihin niya. So sabi ko, kasi syempre, Miss Ina, I think you would agree, tayong may bahay, if something happens sa ating parte de pamilya, lahat ng kaya ko nga rin tinatanong ko, hindi ko alam din ang gagawin ko. Hindi ako mapapakali talaga. Pero ano nga nangyari? Usok or blood clot, something like that? Hindi siya nagpo-function well, yung hangin.
Ibig sabihin, may dalawang nerve daw po tayo dito. So, Ah, yung isa, nakabarado. oo. Hindi tumutuloy yung dugo. Yun yung sabi. So, nung in-angiogram po siya nito lang, February, yun, nakita naman na okay na. Okay na. Okay na. Ayun, thanks God, Okay. 'no. Ay nako, at least Sabi mo nga, buti na tama lang ka, nasa buti Canada rin na kayo. nandito ka din. Oo, kasi mga ano, Oo, 'di ba, yung expenses dun sa ospital, 'di ba, magkano 'yun? alam ni Kung Ina 'yan. Ito mm, na naman, ayoko na ulitin. Lagi kong inuulit. kung Iiyak, dinala mo iiyak sa maganda, Oo, oo. dinala mo sa ano. St. Luke's 'yan o kaya ano, 'di ba? Mm. Magkano Wala. 'yun, St. Luke's, 'no? Oo. Kuya, pinakamalapit lang sa amin, Perpetual. So, alam mo na yun. Oo, mahal din dun, eh. Ay naku. Perpetual, ako po. Tapos yung ano, yung ano ba 'yun, yung Lasal, may ospital pang Lasal dun, 'di ba? Yeah, Sa oo. Fantasma, yes. Oo, mahal Oo. din 'yun. UMC, Oo, mahal din isa dun. rin 'yun, mga ano 'yun, mga private ba. Mm. Ngayon, Kahit, Iro, okay. Okay na kayo. Okay, at least, opo, 'no, Ah, napagdaanan, ang dami mo na rin napagdaanan. Maraming pinagdaanan 'yan, eh. Oo nga. How are things now? Okay na. Si hubby, is he working? Back to work? Alright. yes, he's still working. Mabait naman po yung nakuha niyang employer. Very supportive, even though nung nagkaroon kami ng problem in terms of his health, wala naman pong problem. I mean, pag sinabi niya ay hindi ako makakapasok kasi ganito, okay lang, walang problema. Yun. Yeah. Okay naman po sa amin. Here, supportive din naman po yung employer ko. So, yun din po, siguro God's blessing talaga. Yung daughter ko naman po, she's now in grade 8, finishing na yung grade 8 niya. So, happy naman kasi maganda naman na yung naririnig ko feedback from her friends. Nami-meet ko yung mga friends niya. Oo. Yun, kasi para at least, kasi teenager na po. So, Oo na. kailangan ano din, parang tropa lang din ako. So, ganon. pero isa Oo. 'yun sa napansin ko 'no, sa mga employer dito, yung 'pag may let's say yung may kinalaman sa medical o kaya sa mga anak mo 'pag nagpaalam ka, yung maluwag ba sila? Oo, Yung, "Oh, sige, sige," naiintindihan yung nila. gano'n madali kang papayagan, walang issue, Hindi, hindi sila magagalit na pagpasok mo kinabukasan pepersonalin ka na, Oo. dito walang kasi gano'n? sabihin mo lang ano 'pag sa trabaho, family problem. Hindi na sila magtatanong 'pag sinabi mo 'yun sa Minsan family nga problem. kahit sabihin mo lang 'di ba susundo ka sa mga anak mo, yung mga gano'n, may activities yung bata sa school, Oo. parang hindi sila Oo. masyadong mahigpit sa gano'ng bagay 'no? Oo. I think Hindi po. maliban sa naniniwala naman ako mababait naman siguro silang mga tao na iniintindihan. I think talagang dito kasi aware din yung mga employers about the rights of employees. I Ah, don't know, they can be sued or something. I don't know. O yeah, pwede puwede silang mong ireklamo. ireklamo. Oo, Yeah, Yes, ireklamo. Hindi naman opo. sued siguro. Ireklamo if parang i-prevent ka from, I don't know, exercising your right to take a leave. Tapos Tsaka take it against you, yung mga ganun, di ba? tsaka dito kasi pagka ano, magre-resign lang sila 'pag di mo ka pinayagan, 'di ba? Mm. Ang Oo. bilis mag-resign ng mga tao dito sa trabaho, 'di ba? Lipat-lipat ang mga PR na ba kayo, Ero? Hindi pa po. Hindi pa? Yeah, oo. Kumusta ang proseso, nasaang ano na kayo, nasaang stage na kayo? Hindi ko pa po alam. Hindi ko rin po Ah, masabi. nag-apply na Kasi, kayo? hindi pa po. Ay, Right now po kasi I'm waiting dun sa announcement nila for 2025. Oh, yeah. Meron po kasing BC-PNP, nag-change po kasi ang pathways dito sa BC, no? Before kasi kapag international graduate stream lang, may specific lang. Okay, kahit bachelor's, ganyan. Ngayon po kasi dinivide na to three streams. Meron ng for bachelor's, merong for master's, and meron na rin for doctorate. So, tinitingnan po namin, inantay po namin yung sa master's kasi for master's po, once you graduate on this specific college or university with a master's degree, and then meron po kayong 1 year na work experience, pwede ka na pong mag-apply. So, may ITA mhm. na po na tinatawag. Yun. So, yun lang po yung inaantay ko for now. One step at a time, yun po yung inaano ko. Niyayakap ko po muna kung ano yung meron ngayon.
Tsaka, ang tawag nito, para at least, ano lang, enjoy the process. Ayoko Yeah. rin pong magmadali. Yeah. Yeah. Like what we did din po last, nung student, nag-apply nung student ako, no? In-embrace lang din po namin yung process. DIY lang din po ako, wala po akong agent or what. So, inaral ko po siya, tapos humingi ako ng ibang mga services. Pero after po nun, nung nakuha namin yung approval, birthday din yun ng asawa ko. Nasa Okay. Boracay kami. Diyos ko, tuwan-tuwa kami. Hindi kami makakain sa sobrang saya. Kasi yun na yun, may nilulook forward ka na. So, ang ano po namin is one step at a time. Siguro by end of this year, that's the time na magpe-prepare na po kami for the language test. And then, yun, let's see kung ano po yung susunod na kabanata sa Buti amin. dyan, madali yung language test, di ba? Hindi ka na mag-aaral kasi master mo na. Magdo-doctorate yan, magdo-doctorate. Ang galing Doctorate naman. Master at Hindi, doctorate, Planado ko no? yun. In God's time. Oh, Sabagay, oo. How does it feel, Iro, na yung job mo ngayon ay managing director? Yeah. Wow, parang Parang ang laki, ha? oo, parang ang taas, di Oo. ba? Nag-a-apply Obviously, ako you're dyan. gonna be managing so many people. Anong feeling ng Hin- gano'n? Hindi ko po siya nilook at yung I see yung laki ng responsibility. Kasi syempre, lahat ibibigay sa'yo eh. And kung ano yung makitang mali, syempre ikaw din ang fault nun, di ba? Pero the way I see it is, ang sinasabi ko lagi sa sarili ko is, gawin mong accomplishment. Gawin mong accomplishment. Pag pinalago mo yan, ikaw din naman ang ma-acknowledge. Yeah. So, yun ang lagi kong, at back of my mind, yun ang lagi ko sinasabi. Mahirap, especially yung sa workforce, no? Kasi may mga traits ang bawat employee. May mga, sabihin natin, tamad. May mga tipong walang Yan ko yun, ha? Yun, walang initiative, kung ano lang sabihin mo, yun lang gagawin. Walang extra mile, ganon. So, yung iba naman, yung tipong, okay na to, i-submit ko na, ganon. So, kailangan mo silang i-remind always na hindi dapat ganito. Kasi tayo, institution eh. Kailangan ikaw yung nagtuturo. So, dapat, as institution, dapat ikaw yung tama lagi. Hindi yung ikaw yung tinatama. So, yun yung lagi kong tinuturo. I mean, whatever learnings, experience that I had in the past and also right now, I'm sharing it also sa team ko. Kasi hindi naman din ako lang at ako yung magtatrabaho. Kasama ko sila. So, kung halimbawa may hindi sila naiintindihan, yung isa hindi marunong mag-English, tuturuan ko siya. Yung isa hindi marunong maggawa ng Google Word, tuturuan ko siya. Kasi at the end of the day, team mo pa rin yan. Tsaka lagi ko sa nila sinasabi, try niyong intindihin yung ginagawa ninyo. Kasi right now, sabihin mo mahirap, pero when you cross the bridge, sasabihin mo, ma'am, thank you ha. Kasi naintindihan ko to. Ito, may bago akong trabaho, ginagawa ko. Diba yung mga ganon, malaking, ano na yun, for me, malaking ano yun, bagay na acknowledge ka na, uy, ano ko to, leader ko to before. I don't I don't want to be called boss. I want to be called a leader. Paano ba yung, yung, ikaw, managing director, tapos, ano ba, mas under mo yung principal, parang ganon? Under ko po siya. Oo. So, ikaw yung pinaka-head ng school. Ikaw yung pinaka-top niya. Yes. Ako po yung nagka-create ng mga policies. Ako po yung nagpa-front sa ministry ng education. Oo. Ako yung kumakausap sa kanila if meron pong mga non-compliance thing. Ako po yung I make sure na dapat maayos to, dapat nasa tamang lugar. May kulang pa, kailangan natin ayusin. So yung mga ganun po. So hindi lang maganda pakinggan, no? Malaki rin yung responsibilidad talaga. Malaki responsibilidad, no? Sobrang laki po ng responsibility. Kanya po yung University Canada West. Ito yata yung before. Ito yung kaka-start mo lang. Opo. Yan. Opo. Graduate na siya. Diba? Mukhang na-stress after Hindi naman. Hindi
alam mo pagkausap ka nga namin parang parang iisipin mo na parang wala kang pinagdaanang hirap sa Oo, Canada, parang 'di wala, ba? 'di ba? Pero Yung ano, ang chill-chill mo, cool ka lang, 'di ba? Hindi ka Oo. reklamador katulad ni Rice. Talaga. Yung Eh, ako, eto, ano to, curious ako. Di ba nag-instructor ka muna? Paano Yes. bang instructor sa mga private colleges dito? Do they give you bibigay na ba nila sa'yo lahat may ng lesson kailangan mo plan lang ba? May gano'n? ituro? At aaminin ko kung ba't ko to gusto malaman. Kasi nag-apply ako for an instructor job in one college. Ah, They considered me for the pool, mga ganyan. Basta Okay. anyway, tinatanong ako if ever pwede daw ba ako mag-umpisa at this certain month, ganito, ganyan. Pero outside Toronto siya, kaya kailangan ko mag-relocate. Hindi nila ako tinanggap, tinatanong lang nila yung posibilidad kung sakaling pwede. Sabi ko din, naku, ano bang alam ko sa pagiging instructor dito? Kaya ko tinatanong, do they give you yung mga instructor materials? Paano ba yun? It depends. It depends po, Miss Ina, no? Nung time ko as instructor, wala. Ikaw lahat. Ito yung subjects mo, gumawa ka ng on your own. Binigyan lang ako ng program outline. Okay. Na ito lang yung susundan mo. Ito yung pinaka dapat laman ng content ng program mo. Yun lang. And then, on my end, sabi ko parang hindi ako natutuwa. Oh, Kasi bakit? Bakit? syempre, hindi, sabi ko, bakit pa? Sabi ko, parang kulang. Parang hindi ito yung gusto kong itsura dapat ng program outline, ng syllabus, ipapakita ko sa estudyante ko. So, I changed everything. Oh. And hindi alam yun ng boss ko. Recently, nalaman. So, sabi ko, ano pong gagawin? Ilan po estudyante? Same questions po nung mga tanong nyo nasa isip, no? So, ang sabi sa akin is 150 students. 150. So, para ako may symposium dito every day Oo. na nasa Google Classroom ka lang, nagsisymposium ka. Like, andiyan may makikita kang estudyante na nasa train, may makikita estudyante na nagvi-vape sa harap ng camera, as in umuusok pa yung Grabe, vape. no? May mga ganon. And then meron isa parang nagtatanong ng parang MIRC, peg yung chat. Oo. Yes. Nagtatanong ng ASL. Ganon. So I was like, oh my God, Diyos ko, ang dami. Ayoko magka-wrinkles, ayoko ma-stress. So, ang ginawa ko na lang siya is parang, oh sige, magiging strict ako at the same time na may leniency. So, I ako yung naghanap ng materials ko. Kasi kung halimbawa hihingan ko siya, hindi ko rin alam. Same question, Miss Ina. Like nung tinatanong mo, paano? So, Oo. wala materials. Ang ginagawa ko dito, Miss Ina, is I don't want to buy books. That's number one. So, I go to library. Free naman ng public library. So, I search there kung ano may makukuha akong libro. And then, yun ang ginagawa kong resources, reference. So, yun yung tinuturo ko. So, I was teaching 4 subjects, different subjects. No? The 3 subjects are more on numbers. I'm a mass comm my. graduate. I don't love numbers. I Yun know, nga right? Ang hirap, ano? yung mga mascom dyan. Pareho, Oo, so, similar pala kami ni Iro, eh. Okay. yun. So, sabi ko, yung marketing, bet ko yun. So, hinuli ko talaga si marketing. Sabi ko, syempre, kung ano yung pinakamahal mo, yun yung ihuhuli mo. So, yun yung ginagawa ko. Gumawa ako ng syllabus ko, ng weekly, outline ko. And then, nung yung boss ko ay in-invite ako to come to talk with me. Parang chinika ko lang sa kanya na, boss, hindi ba ko yung program outline, ha? Huwag ka magagalit. Sabi ko. Tapos yun, sabi niya, yeah, bakit? Ano nangyari? So, sabi ko sa kanya, pinakita ko. Sabi ko, eto yung sa akin. Sabi ko, kasi hindi ko alam kung baka mamaya, di ba? Iba yung Kung yeah. magustuhan niya, Oo, kasi siya naman yung kung sa school. ma-open siya, oo. Hindi, oo. So, nung tinitingnan niya, sabi ko, oh, this is nice. Sabi niya, ganyan. So, sabi niya, you have a weekly, parang you have a weekly schedule on what you're going to do. Like, may weekly activities ako, may, yung project deadline, may mga ganun ako. So, sabi ko, yeah, basically, yun yung ginagawa ko. And nagustuhan niya. So,
as a previous instructor, I don't want that to happen to the future instructors. So right now, yun yung parang I have a timeline. Ang project na ginagawa ko ngayon is find a good learning management tools for the instructor, for the students, and for the college. Yeah. So, may mga meetings ako every now and then. Tapos, kino-compare ko sila isa-isa. And then, yung mga references, sino yung pwede namin kuhanan ng libro, na pwedeng magbigay na rin ng PowerPoint para Mhm. isa lang, uniform kami. And then, sino din yung para sa assessment, yung exam, ganyan. So, Yeah. para at least, ano na rin po, wala nang problemahin yung instructor, turo na lang. Yeah. Yun, na. Ayun ang antayin mo. Nung Wala na, kapag-apply. lipas na yun. Kay Ero, sa school ni Ero doon ka Hindi, kaya pala, no? Deserve na deserve ni Ero yung position, Oo no? nga, Oo, grabe, ang nakakautal galing. na, Oo. diba? And I'm sure, alam mo, siguro yung boss ni Aero, naalala, alam mo, pwede talaga tong maging managing director kasi nung instructor pa lang to, gusto niya na agad i-improve yung pa lang. Oo, siguro. That's yung one thing, bago no? diba? Instructor pa lang, eh. Oo. Yun. Medyo ano lang talaga, medyo meticulous. Actually, hindi ko alam kung tama o mali yung ginagawa ko nung time na ginagawa ko yung syllabus. Pero what I did is I tried contacting one of my professor who was also, I think nakilala mo siya, si Dr. Gabriel. I forgot the last name, pero head siya before ng ABS. So, Gabriel, hindi ko alam. Ah. Hindi ko alam. Hindi ako okay. LBS. Ibang ina Ay, yun. ay, ikaw nga pala. Pero Ah. hindi. Kasi syempre, nasa isang ano lang kayo, industry. Hindi ko alam. So, Maybe yun. the surname So, would sound familiar. Sige, anyway. yun. So, I keep on asking him, parang guidance lang din on my end kung paano magturo. Yun. So, he just provided me an instruction on how you're going to teach. Huwag ka magpapaapi, ikaw dapat ang controllable dun sa klase, ikaw ang may hawak ng grade nila. Yun ang mong tatandaan. So, kung halimbawa magloko sila, ganito. So, binigyan niya ako ng mga strategies that I can use. And inadapt ko siya and in-evolve ko lang siya. Yun lang yung ginawa ko. And until now, yun. Kaya sinasabi ko, good source of to have a good network. Kasi in the event na kailangan mo ng project, kailangan mo ng ganito, at least you can ask them their help. Yun. As in, ever since, kasi yun yung turo sa amin, pagpasok dito. Actually, yung tinuturo sa amin ng create network. Sabi ko, ay, network sa Pilipinas, kapito. Oo, open-minded ka ba? Mga ganyan. Yun. Barley. Kamusta naman yung mga estudyante dito, Ero? Kamusta naman yung mga estudyante? Depende sa estudyante, kuya. Ano pa yung second? Anong pala siya? Elementary, secondary? College. Okay. Ako nga pala university, no? Sorry. Yun, college po yung mga tinuturuan. Medyo, kasi depende po sa, ayoko maging racist, pero depende sa nationality. Yun, may mga, kasi kahit yung mga friends ko na nag-go din sa professor pathway, nagtatanong din sa akin, sabi niya, nag-exchange kami with this nationality versus this nationality versus this nationality. Nakikita namin yung differences. Similarities nila. Yes, opo. So, yun yung nakikita namin. Sabi May ko, kinalaman. May kinalaman yung yung race. baka mapahamak tayo. yeah. Yun. Pero ano po, mahirap kasi syempre hindi naman po lahat adaptable or mabilis ang pick up. So, kailangan mo talaga ng patience. Kailangan mo talaga ng deep patience and then for them to let them understand yung topic niyo. Yun. Sometimes ikaw na yung magre-reach out as instructor. Ang hirap kasi pag sila palagi reach out sa'yo kasi
yung mga tanong na wala ng sense eh. Ayan. Yeah. Okay. Doon lumalabas yung galing. Doon lumalabas yung galing ni Aaron. Oo. Yan. Kaya lumalabas po yung pagiging kabitenya ko. Doon ka pa talaga? Taal ka sa ano? For you, di ang galing. Akalaan nyo may Pilipinong managing director. Yeah, oo. And to think na ilang taon pa lang siya sa Canada, di ba? Yeah. Ang galing, no? Malupit. Pinagkatiwala sa kanya isang buong university, di ba? Correct. Ay, naku. At this College pa lang po yan. College pa lang daw. College pa lang. Oh, college. Ay, okay. O, sakto. Isang oras na tayo, di ba? Yeah. Thank you so Yun. much, Iro, for sharing your story. Congratulations! Thank you po. And Siguro, yeah, Miss Ina, if I could give just siguro a word of wisdom na lang Yeah. sa mga manonood niyo. Kasi I'm seeing also some of your guests providing them message, no? Number one, if you really plan to come here or kahit hindi dito sa Canada, even Australia, New Zealand, I think number one is dapat buo ang loob mo. mhm. Yung tipong you will embrace whatever journey gives you or whatever ang ibigay sa'yo ni God. Yun. Kasi may mga nakikita rin ako na after 3 months, naka-isang term lang sila, they go back to the Philippines. Oh. Mahirap yon kasi alam mo yon, andun na yung pangarap mo, bigla mong binitawan. Yon. So, try to embrace kung ano kung pag-isipan, not just triple times, but million times. Is this worth it? Ano ang pangarap mo talaga para sa sarili mo? And kung halimbawa, nandun ka na, pabigay ka na, pag-give up ka na, ask yourself, hanggang dito na lang ba ako? Kasi I always ask that to myself. Especially when I was in one of the companies that I'm working for 5 years. I keep on asking myself, hanggang dito na lang ba ako? Sabi ko, parang hindi na ba ako? Wala na bang kukuha sa akin? Mm. So yun. So try asking yourself. And last is, let's say, umalis ka ng Pilipinas. You find a good job here. When you go back, sabihin natin, sige, hindi talaga ako para sa Canada. When you go back to the Philippines, you have something na pwede mong ibaon. Uy, hindi na ako pwede dyan sa position na yan kasi ito na ako, Pwede mong ganunin yung sarili mo na capable. Kung doon ako sa ibang bansa, ito na yung level ko, So, ibig sabihin, pwede ako makipagkompetensya sa inyo. So, always challenge yourself. Huwag dapat give up. And always pray. Yun yung talaga. Always pray. Kasi every time magulo ang isip natin, every time na may mga tanong tayo na hindi natin masagot, isa lang dapat ang kakapitan mo, si Lord. Yeah. Yun. Amen. Ay, nako. Thank you. Pero, Ero na Thank you, nanggaling Ero, yan, thank sa you. managing director na nanggaling. Ayan, sa managing director natin yan, ha? Ano naman po ang word of wisdom ni Rice? Hindi. Sabi ko nga palagi, mga Andre, no? Kumbaga, walang ayawan sa mga pangarap, mga Andre, no? Yeah. Ganun lang talaga. Mahirap o masalimuot, di ba? Life is rude, life is hard, pero still, it's beautiful, mga Andre, no? Correct. Let's be never give up. grateful for the little things. Diba? Yeah. Every day. Dami niyan. Oo. Okay, so we will end the episode there. Maraming salamat. That's episode 15 for you guys. Yan. Yan yung sticker namin. At yun. si Mark nang bahala sa'yo Oo. magpadala. Okay. Tapos yung FB page namin, Spot Pinoy. FB page to, yung FB namin, friend request lang kayo, yan. I-accept namin kayo. Yan. Yung mag-i-inquire sa t-shirt, dyan din, mga Andre, no? Dyan Oo, din. Spot Pinoy, Okay, sige. thank you. That's it. Bye, everybody. Maraming That is salamat, Spot Ero. Pinoy. Bye. Thank you. Sabay-sabay. Subscribe now